Nagsimula ang ating kwento sa ating bida at kanyang tiyahin na nasa palengke. Sinabihan siya ng dalawang lalaki na nasa lawa na naman si Gon upang hulihin ang halimaw sa lawa. Pero duda ang mga ito na kakayanin ng bata. Habang napapaisip si Meito, napansin ni Gon na kinagat ng isda ang kanyang pamingwit. Kaya hinigpitan niya ang paghawak at naghanda sa paghuli nito. Tuwang-tuwa si Gon dahil sa wakas mahuhuli na niya ito, kaya tumalon siya at sinipa ng malakas ang halimaw sa lawa. Manghang-mangha at tuwang-tuwa ang mga tao sa nakikitang malaking isda. Tinawag ng isang lalaki si Gon dahil nariyan na daw ang kanyang tita Meito. Kaya lumingon ang lahat sa likuran, naroon si Tia Meito at malungkot ito. Masayang sinalubong ni Gon dahil may usapan sila ni Meito na papayagan siyang kumuha ng pagsusulit sa kondisyon na kapag nahuli niya ang halimaw sa lawa doon lang siya papayagan. Sa bahay, pinagmamasdan ng kanyang lola ang larawan ng kanyang ama na si Ging. Kaya naman sinabihan niya si Meito na oras na para payagan na ni Meito si Gon kumuha ng pagsusulit dahil ganitong gulang rin daw ang ama nito noong umalis at kumuha ng pagsusulit dahil isang hunter ang kanyang ama. Gustong malaman ni Gon kung ba't siya iniwan at pinagpalit ng kanyang ama ang pagiging isang ama nito at pinili ang pagiging hunter. Kinabukasan, ay nagpaalam na silang dalawa sa isa't isa, kaya naman niyakap ng mahigpit ni Meito si Gon. Habang papaalis na ang barko ay masayang nagpaalam na si Gon sa mga tao sa Wheel Island. Kinukutya at nilalait si Gon ng mga pasahero ng barko dahil nangangarap daw ito maging isang hunter at isa lang daw itong hamak na bata. Pero hindi ito pinansin ng ating bida. Nakita ni Gon na tinadyakan at pinagalitan ng isang tripulante ng barko, kaya tinulungan niya itong pulutin ng natapong mansanas. May napansin si Gon sa hangin kaya umakyat siya sa taas para makumpirma ang kanyang napansin. Nabigla siya nang malaman niya may paparating na malakas na bagyo, kaya dali-dali niyang sinabihan ng kapitan sa kanyang nalaman at gulat na gulat ang kapitan sa narinig. Nagliparan ng mga pasahero at aplikante dahil sa lakas ng bagyo, pero tuwang-tuwa ang kapitan na hinaharap ang malaking alon na babangga sa kanilang barko. Sa laki ng alon nagmukhang maliit lang ang barko, kaya ginawa ng kapitan ang lahat para makalampas sa malaking alon. Nasusuka ang lahat pero baliwala nang ito sa kapitan at napainom pa ng alak. Kaya inutosan ng kapitan ang tripulante pero di nito kinaya ang hilo, kaya siya nalang nagpunta at tingnan ang mga aplikante. Akala niya walang karapat dapat na pumasa, pero noong nakita niya ang bida na pangiti na lang ito. Kaya pinatawag niya ang tatlo at magpakilala sila isa-isa, nagpakilala si Gon, pero galit na galit si Leorio na kinontra ito. Pero di napigilan ni Leorio si Gon na magpakilala ito at kung taga saan siya, kaya naman nalaman ng kapitan na si Gon ay anak ni Ging. Sinuportahan ni Kurapika ang kagustuhan ni Leorio na ayaw magsalita dahil hindi naman daw ito examiner, pero galit na galit si Leorio dahil wala daw itong galang sa kanya. Kaya sinabi ng kapitan na isa lang ang nakapasa, at ang lahat maliban kay Gon ay bagsak na, at siya daw ang magpapasya kung ang isang aplikante ay pasado o hindi. Ang mga tulad daw niya ay inuupahan ng Hunter Association para sa lane ang mga aplikante taon-taon. Kaya wala na silang nagawa kundi magsalita at magpakilala at ano ang layunin bakit gustong maging isang hunter. Pero minaliit ni Leorio ang kanyang dahilan kaya naman ininsulto siya pabalik nito, kaya naman sumabag sa galit si Leorio buti na lang nandyan si Gon para pigilan at palamigin ang sitwasyon. Tinanong niya kung ano ang gusto nito, pero pera lang daw ang mahalaga at kayamanan. Binara na naman siya ni Kurapika at sinabihang walang kwenta, kaya naman hinamon ni Leorio si Kurapika na maglaban sa labas. At sinabi nito na wawakasan na niya ang kanilang tribo, pipigilan sana ito ng kapitan pero sinabi ni Gon ay wag na dahil sabi daw ni Tia Meito na dapat malaman kung ano ang kinagagalit nito. Gulat na gulat sila dahil may malaking buhawi paparating, kaya naman nagtulong-tulong sila na itaas ang layag para di masira ang barko. Habang nagtulog-tulong silang lahat kasama si Gon, naghahanda na si Kurapika at Leorio na maglaban. Nilabas na nila ang kanilang mga kanya-kanyang sandata, sa sobrang lakas ng hangin ay nilipad ang isang lalaki na nakakapit sa lubed. Gulat na gulat silang lahat at dumaan ito sa harap ni Kurapika at Leorio, at sabay silang dalawa na iligtas sana ang lalaki. Nang hinayang sila dahil hindi naabot. Lumipad si Gon para maligtas ang lalaki kaya naman sabay nila hinawakan si Gon para di sila mahulog sa dagat. Pinagalitan ng dalawa si Gon sa ginawa nito, pero ayos lang daw sabi ni Gon dahil nahawakan naman daw siya kaya anyos lang. Pinasalamatan silang dalawa ng lalaki sa pagliligtas sa kanya. Kaya humingi ng dispensa si Kurapika kay Leorio at ganon din naman si Leorio kay Kurapika. Masayang masaya si Gon dahil nagkaayos na ang dalawa habang nanonood ang kapitan sa kanila. Inanunsyo nito na pasado silang tatlo sa kanya kaya masayang masaya ang ating bida. Natuwa si kapitan sa kanilang paglalakbay kaya naman tinuro ng kapitan kung saan siya dapat magpunta.
Pero narinig sila ng isang aplikante kaya doon din ang balak nito. Nagtatalo ang tatlo kung saan sila dapat magpunta, pero sinunod pa rin ni Gon ang payo ni Kapitan na magpunta sa bundok. Kaya susunod daw si Kurapika kay Gon kaya kamot ulo na lang si Leorio. Humiwalay siya ng daan pero narinig niya na bitag lang yung bus na sasakyan niya dapat kaya naman dali-dali niyang hinabol ang dalawa. Nakarating sila sa isang bayan na akala nila walang tao, kaya gulat na gulat sila dahil hinarang sila ng matanda at mga nakamaskara. Sumigaw ang matanda na oras na daw para sa isang pagsusulit kaya napatunganga ang tatlo. Gulat na gulat si Leorio dahil bibigyan lang silang tatlo ng isang katanungan at dapat ang sagot nila ay una at pangalawa at wala nang iba. Habang silang tatlo ay nagtatalo dumating yung isang aplikante na sunod ng sunod sa kanila. Sinabi niya na hayaan na lang daw siya mauna kasi di pa sila nagkakasundo pero balak pala nitong mag-iwan ng mga patibong para sa tatlo. Kaya tinanong na siya ng matanda kung ang nanay at mahal niya ay dinukot ng masasamang tao sino daw ang pipiliin niya iligtas, una ang nanay ba o pangalawa ang minamahal. Napangiti siya at sinagot ay una, kaya tinanong siya ng matanda kung ano ang kanyang rason, kaya sinagot niya na mas mahalaga ang nanay kasi nag-iisa lang daw at di kayang palitan, ang minamahal kaya daw palitan kaya nanay ang sagot niya. Kaya pinadaan na siya ng matanda. Galit na galit si Leorio at sinabi nito na wala daw tamang sagot sa tanong. Kaya napagtanto ni Kurapika na walang maling sagot sa dalawa. Sasabihin sana ni Kurapika pero pinigilan siya ng matanda. Kaya naman tinanong sila ng kaparehas na tanong pero galit na si Leorio at gusto na niyang sugurin ang matanda. Dinampot niya ang isang kahoy para panghampas, nag-iisip pa rin si Gon hanggang sa maubos na ang kanilang 5 segundo. Kasabay nito sinugod ni Leorio ang matanda gamit ang kahoy pero napigilan siya ni Kurapika hanggang sa huling segundo. Kaya sinigawan siya ni Kurapika na tama daw ang kanilang sagot at gusto ba daw nito na malagay sila sa panganib kaya napakalma si Leorio sa narinig. Kaya naman tinuro na ng matanda ang daan, makakarating daw sila sa magdadala sa kanila pag nilakbay nila ng 2 oras ang daanan. Humingi ng paumanhin si Leorio sa kanyang di magandang inasal, pero ayos lang daw sabi ng matanda, pero di pa rin maisip ni Gon kung ano ang tamang sagot sa tanong. Napaisip kasi siya kung darating ang panahon na kapag nangyari sa kanya sino kaya ang una niyang ililigtas. Masaya ang matanda dahil nalaman nila ang kahalagahan ng pagsusulit. Nakarating na sila sa lugar kung saan tinuro sa kanila. Walang sumagot kaya pumasok na sila dahil hindi nakakondado ang pinto. Nakita nila may isang halimaw na hawak-hawak ang isang babae, naghahanda silang labanan ito, nang biglang tumalon at tumakas ang halimaw at dumaan ito sa bintana. Kaya susundan nila ito at binili ni Kurapika na bantayan ni Leorio ang lalaking sugatan. Mabilis na nagpatalon-talon ang halimaw sa kahoy pero mabilis din ang ating bida kaya humanga ang halimaw. Kaya nahampas ni Gon sa ulo ang halimaw at nabitawan ng halimaw ang babae, at iniligtas ni Kurapika habang ito ay pabagsak. Nabigla si Kurapika na mapansin niya ang marka sa kamay ng babae dahil nakita nila ito bago dumating sa bahay. Gulat na gulat si Kurapika dahil sumunod si Leorio pero bigla niya itong inatake dahil hindi daw iiwan ni Leorio ang isang sugatan dahil gusto nitong maging doktor, kaya nabanitag na ito pala ay isang Kiriko, at pati din pala ang babae ay isang Kiriko na halimaw. Aatakihin na sana ng Kiriko si Gon pero napatigil ito nang tanungin ni Gon kung sino ito. Biglang napatawa ang Kiriko dahil tuwang-tuwa siya sa ating bida dahil matagal na panahon na may nakahula na sila ay magkaiba, kaya tuwang-tuwa siya. Kaya naman nagpakilala sila na sila ay pamilya at yung mag-asawa ay mga anak nila. Kaya naman silang tatlo ay nakapasa dahil sila ay nagpakita ng kanya-kanyang mga kakayahan na karapat dapat napakakuha ng pagsusulit. Kaya naman ihahatid daw silang tatlo sa gaganapan ng pagsusulit kaya tuwang-tuwa silang tatlo. Inilipad na sila sa gaganapan ng pagsusulit.